Ngayong araw, ngayong linggo, ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Hindi lang siya kapistahan, kung hindi isang dakilang kapistahan. Ibig sabihin, malaki, importante, mahalaga. Ang kapistahan ito ni Kristong Hari. Salitang hari. Kapag narinig natin ang salitang ito, hari, ay maiisip natin ang mga hari sa Europa, kung saan sila ay namumuno sa isang teritoryo, o kaya naman namumuno sa isang bansa. At ang pagiging hari ay namamana simula sa pagkapanganak. At karaniwan ay iniugnay natin ang hari sa makalumang panahon. Isipin natin ang mga pinapanood nating pelikula tungkol sa mga buhay ng mga sinaunang hari. At maliban dyan, sa atin mismo, mga Pilipino, nariyan si Haring Felipe, King Philip, kung saan nanggaling ang pangalan ng ating bansa, Pilipinas. Ilang siglo na ang nakalipas. Ngunit sa ating makabagong panahon, modernong panahon, taong 2020, ay nariyan pa rin ang mga hari at ginagamit pa rin ang salitang ito. At kung dati ay lalaki lamang ang maaring maging pinuno, maging hari ng bansa, makikita natin na kahit ang babae ay maari nang umupo bilang isang pinuno, bilang isang hari, kagaya ni Queen Elizabeth ng Great Britain sa Europa. At dito din sa mga karatig bansa sa Asia ay nariyan ang Emperor ng Japan. Nariyan din ang hari ng Cambodia at Thailand. Ngayon isang malaking issue yan, ang hari ng Thailand. Kaya ilang araw, matagal ng maraming mga protesta sa Thailand, protesta laban sa kanilang hari. So sila ay mga royal family na tungkulin ay pangalagaan ang tradisyon at imahe ng kanilang bansa. At alam natin na sila ay nakatira sa palasyo, magagara ang damit, mataas ang pinag-aralan, at sa kabila na sila ay kilala ng publiko, karaniwan ay napaka-pribado ng buhay. Atin ngayong balikan pagninilay sa ating pinagdiriwang na hari, si Kristong Hari. Ang dakilang kapistahang ito ay nagsimula 75 taon na ang nakalipas. So hindi pa siya simula sa taong ito, 2020, kung balikan ang unang pagdiriwang na ito, ay 75 taon. So hindi pa siya umabot ng 100 taon ang ating pagdiriwang ng kapistahang ito. 1925 ang unang pagdiriwang na ginawa ni Santo Papa Pope Pius I. At nung panahong iyon, 1925, kakatapos lamang ang unang digmaang pandaigdig. First World War. First World War bilang isang digmaan na nangyari sa Europa. At karaniwan sa mga bansa na nakikipaglaban doon ay mga bansa sa Europa. Germany, Hungary, France, Great Britain, at yun, nakisali lang ang
Japan. So, giyera sa Europa. So, ibig sabihin, nung ipinagdiwang ang unang dakilang kapistahan ng Kristong Hari, nung panahon yon ay marami ang mga namatay. Parang ganito din sa panahon ng coronavirus, no? Buong mundo, ilang milyon na ang mga namatay, no? So nung panahon iyon ay marami ang mga namatay, may mga bansa na natalo, may mga bansa din na nanalo. At may mga bansa na sumakop sa ibang bansa. At mga bansa na lumawak ang kapangyarihan. At ibig sabihin din, dahil may mga sinakop na bansa, may mga bagong bansa na nabuo. Ibig sabihin din ay itinatag ng simbahan ang kapistahan ng Kristong Hari sa panahon kung saan ang mga bansa ay nakikipagtunggali kung sino ang pinakamalakas na kapangyarihang militar at kung sino ang pinakamayaman sa mundo at hawak sa mundo. Yan ang mga pangyayari sa mundo sa panahon na unang ginawa ang kapistahan ng Christ the King. Mahalaga na balikan kung bakit, ano ang mga pangyayari, ano ang dahilan kung bakit ginawa ng simbahan ang kapistahan ito. Kaya magtatanong tayo sa ating sarili, maari ba makipagtagisan ng kakayahan si Kristong Hari sa maraming hari ng mundo na ang lakas ay militar at ang kapangyarihan ay pera? At maaari nating sagutin at sabihin na, oo, no? Malakas ang loob. Siyempre, si Jesus, Kristong Hari, ay maaari makipagtagisan ng lakas at kapangyarihan sa mga hari ng mundo dahil siya ay isang Diyos. Lakas ng loob na maaari nating sagutin ang tanong na iyan. Pero tingnan natin ang katangian ni Kristong Hari na isang tao at isang Diyos. At malalaman natin ang katangian ng ating hari sa pamamagitan ng pagninilay sa Ebanghelyo ni San Mateo na ating binasa sa araw na ito, na kung saan dito ay naglalarawan kung ano ang katangian ni Kristong Hari. Ako ay nagugutom at inyong pinakain. Nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan, inyong pinatuloy. Walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Yan ang ating Kristong Hari. Nagugutom, nauuhaw, isang dayuhan, walang maisuot, may sakit at bilanggo. Malayo sa uri ng hari na ating iniisip at napapanood sa telebisyon at nababasa sa kasaysayan. Malayo sa katangian ng royal family at hindi kaya makipagtagisan sa uri ng lakas ng mga hari sa mundo. At dahil ganyan ang totoong katangian ng Kristong Hari, mahirap natin siyang makita at makilala kahit pa na siya ay nasa paligid lamang at nasa loob lamang ng simbahang ito. Dahil ang sabi niya, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid ko, ito ay ginagawa ninyo sa akin. Siya ang hari na piniling maging isa sa pinakahamak sa mga kapwa natin. At kung titingnan natin ang mundo,
Dahil napakadami na mga nahahamak sa mundo, napakadami na mga naghihirap at nagtitiis sa mundo, ibig bang sabihin na ang dapat maghari sa mundo ay paghihirap at pagtitiis? Ibig bang sabihin na ang paghahari ni Kristo ay ang paghahari ng paghihirap at pagtitiis? Hindi. Dahil ang kahulugan ng paghahari ni Kristong Hari ay ang pagpapakita ng walang hanggang kagandahang loob, habag at awa, pagbibigay ng pag-ibig at pagmamahal sa mga pinakanaghihirap, pinakanagtitiis at pinakahamak na kapwa natin. Ang mensahe ng kapistahan ng Kristong Hari ay ang kaligtasan mula sa kahirapan, kaligtasan mula sa pagtitiis, at kaligtasan sa panghahamak. Alalahanin natin ang kanyang salita. Nang gawin natin ito sa pinakahamak sa mga kapwa natin, nang nagbigay tayo ng pagmamahal, awa at habag, kapatawaran sa pinakahamak na kapwa natin, ito ay ginagawa natin sa Kristong Hari. Sa ilang saglit pa, tayo ay magnilay.